Magandang araw mga Pisces. Nandito na naman po tayo para makahingi ng message sa universe ngayong araw na to. Papasalamat nga po pala ako sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa po, sa mga nag-like, nag-comments, lahat po yun makakatulong po ng malaki para ma-boost yung channel. Kaya maraming salamat po. Sarap sa feeling na merong mag-subscribe kahit pa isa-isa, na nakakataba po ng puso, kaya maraming salamat po. Ito na naman, pre-shuffled na po ito, and then bunot po ulit tayo ng 3 para sa message, para sa mga Pisces and cross watchers na rin po. And kung kailan mo to mapanood, okay lang, ibig sabihin dun mo dapat ma-receive or mapakinggan itong message nito. So, ito ang una. Temperance. 7 of Pentacles. Nakakatawa po yung barahan na to. 8 of Pentacles. I-clarify po natin. Para mas makakuha tayo ng medyo clear na message. Para sa temperance. 5 of Wands. Okay. Para sa 7 of Pentacles. 4 of Swords. Hierophant para sa 8 of Pentacles. Ito kasing temperance na clarify ng 5 of Wands. Meron kang pinagdadaanan. Ano ba yung gumugulo sa isip mo? May mga tao na gusto kang siraan and saktan. Siguro sa past mo to. So, parang pwede rin to sa work, business, na medyo nahinto. I'm not sure kung nagkasakit ka ba or na-depress siguro dahil sa nangyari sa either career and then sa work. Pwede to sa mga matagal ng walang work or nagkasakit kaya nawalan ng work. Yun ang parang nakikita ko. Sa mga babanggitin ko po, kung saan po magre-resonate yung sa inyo, doon, yun lang po ang kunin nyo. At yung hindi naman po, hayaan nyo na po. So, yun po nakikita ko dito. Ito yung kasalukuyan. Maaring nasa state of healing ka. Siguro either physical, from physical sickness, or baka mental depression, emotional, or sobrang nalungkot ka dahil sa pagkawala ng business, ng work, ng project. Sa past kasi parang may nanira, may gustong nanakit sa'yo, may something na
may nagbanta ba sa'yo kaya ka huminto mag-work, mag-business? So, medyo matagal itong nahinto ka, either sa depression mo dahil sa pagkawala ng work. Ang nakikita ko dito siguro yung mga dating ka-work, baka may crab mentality. So, nahulog ka sa trap. So, ganyan na nangyari. Pero, yun ay napakalungkot at nangyari iyon sa past at siguro hanggang ngayon ay nangyayari pa. So, ang ano lang dito ay napakatagal na nasa state na yan. So, ganun talaga ang may stages of healing, di ba? So, parang napaka-traumatic yung nangyari and dinibdib mo yun. Pero ang nakalagay sa future, maganda. Sabi dito, makakaisip ka ng bago kahit na nasaktan ka nila sa dati mong work o sa dati mong business. Meron yung creativity mo, yung kung ikaw ay business na negosyante, yung entrepreneurship mo, hindi nila maaagaw yan. And then yung skill mo, yung talent mo dun sa dati mong work na inagaw nila sa'yo or kinuha nila sa'yo, huwag mo nang isisi dahil minsan kahit maganda na yung nangyayari sa atin, meron talagang stages of life ba? Meron yung mga kailangan natin pagdaanan. Sabi nga nila, life is not always fair. Darating at darating makaka-experience tayo ng mga bagay. Minsan para matuto tayo. Siguro tingin ko napakabait mo, napaka-pasensyoso mo, pasensyosa ng tao. Kaya nati-take advantage ng iba. Yan ang dating sa akin itong Kaya siguro sa mga susunod pa na mangyayari sa buhay mo, mas magiging alert ka na, mas magiging vigilant ka na, mas babantayan mo na kung sino yung tingin mong may inggit sa'yo kasi yun kaya nanda-down ng ibang tao dahil sa inggit, dahil mas gusto nila yung kung anong meron ka. At huwag kang matakot kasi kung narating mo yun, kung halimbawa yung position mo ay na-achieve mo, ibig sabihin meron kang katangian na nasa iyo lang, or kung yung business mo napalago mo dati pero may nanloko sa'yo, tandaan mo lagi na yung nasa iyo, yung innate being mo, ikaw yun ang hindi nila maagaw sa'yo. Yung position, yung pera, yung pwede siguro nilang maloko, pero pagdating dun sa character mo, hindi nila makukuha yun. So kahit umulit ka sa umpisa sa baba,
tandaan mo, meron itong nangyayari sa'yo, ay divinely guided. Talagang pagdadaanan mo, kaya hindi mo dapat sisihin ang sarili mo na nangyari sa'yo yun, kasi may mga bagay-bagay tayo hindi naiintindihan pero kailangan natin pagdaanan at matutunan. So yun, hingi tayo ng advice sa universe. Ayan, Tower. Wait lang, hingi pa tayo. Oh, wow. Ganda, oh. See? Ace of Cups. Wheel of Fortune. Ibig sabihin to, yung Tower, kadalasan si Ace of Cups nakikita ko, self-love yan. So, yung mga, yung nararanasan mo, ihihinto mo na siya kasi eto na, parating na yung bagong iikot na ulit yung mundo mo, kasi ang tagal niyang huminto sa mga barahang to, ang tagal niyang huminto, pero sabi ng universe na mahihinto ito at mababago ang takbo ng buhay mo pag naalala mo ng mahal ng sarili mo. Ito yun. Pag yung pinagdadaanan mo or napagdaanan mo, sobrang depression, maaari kang makahingi ng professional help para matulungan ka sa depression mo, or simulan mo sa pagmamahal sa sarili mo, sa paggawa ng mga maliliit na bagay. Pa tayo. Ayan, 7 of Cups. Hindi mo alam ang gagawin mo. Nalilito ka. Ayan, Fool. Ganda. Ibig sabihin ng Fool, beginning siya. Nauna nating nakuha tong ending, ibig sabihin natatapos na yan. So ibig sabihin magkakaroon na ng magkakaroon ka na ng mga opportunities na bago, and if mangyari to, huwag mong kalimutan mahalin ang sarili mo. Unahin mo ang sarili mo mahalin kesa sa iba, oo, kesa sa karelasyon, oo, kesa kahit pa kaibigan, best friend, unahin mo ang sarili mo. Yun ang magsasalba sa'yo. Sabi nga nila, walang magsasalba sa sarili natin, kundi sarili lang natin. Wala ring magmamahal ng higit kesa sa sarili natin. Kapag nahihirapan ka na mabaguhin ang isip mo, sobrang depressed ka, manalangin ka lang, humingi ka ng guidance. Kung gusto mong subukang bumangon, pag ready ka na. Kung gusto mong matulog, itulog mo, okay lang, yung part of healing yan. Kung gusto mong wag maligo, wag mag-toothbrush, sige, kung dun ka makakapahinga yung isip mo, kasi kailangan mapahinga yung isip mo, yung katawan mo. Pero mahihinto rin naman yan. Yun na, pwede kang humingi ng professional help, or kung magasto siguro sa parents or sa kapatid na mapagkakatiwalaan, di ba? Or minsan ang dami ng apps na pwede kang anonymous, and then ma-share mo yung mga problems mo, and then magsasuggest sila, maraming magkikare sa'yo, marami. Doon sa mga apps na gano'n, marami kang ma-meet na tao na depressed din, or baka mas malala pa. Sa mga sinatry ko yan merong app na yun, and then problemado ako, and then doon ko na
discover na may mas malala pa pala ang problema. Kasi nung ako lang, akala ko yung problema ko na naka-worse. Pero nung nung nagpunta ako sa app na yon, grabe, mas marami palang mas grabe pa. Baka ako hindi ko talaga kaya yung mga pinagdadaanan na parang hindi pala hindi pa pala ganun ka grabe yung aking nagdadaanan, unlike sa kanila. So ayun po, if ever napagod ka na stagnant ang buhay mo, ganyan, na walang nangyayari sa iyo dahil sa past mo, may magagawa ka pa. Umpisahan sa pagmahal sa sarili, pwedeng mag-ayos-ayos, pwedeng mag-exercise, pwedeng lumabas-labas, magpahangin, kahit kung walang budget, di sa malapit lang na tingin mo mababago yung ihip ng hangin, hindi laging nasa bahay ka, diba? So, pag-aralan mo rin kung paano ka makaka-cope up, ano ba yung gusto ng sarili mo. Papayag ka ba na dahil ginawa sa iyo yun ng mga tao, magpapakatalo ka na, magpapakalugmok ka na, hahayaan mo na lang na ganyan ang tinila sa iyo. Syempre, darating din sa point na babangon ka, kasi dati successful kayo. So, darating din yung point na hindi pwede to, or kailangan tumayo ulit ako. Ikaw rin makakapag-decide nan kung time na para tumayo. So ayun po, huwag kakalimutan na mahalin ang sarili lagi. Kung nakikita sa barahan ng Pisces, kasi sobrang napaka-submissive ng Pisces, sobrang meron din mga week talaga na hindi na nila kasalanan, pero yun, napakiramdam nila sobrang emotional. So kaya dapat ikaw sa sarili mo ang mag-uplift sa'yo, wala nang iba talaga. Or may mga professional help, pwede naman, medyo may budget lang, pero makakatulong din naman sila kahit paano. Pero pinaka number 1 talaga yung initiative mo, na ikaw sa sarili mo mag-initiate kang tumayo, diba? Tumayo or gumapang ka muna bago ka tumayo. So ayun, bangon ka na daw dyan, tama na daw yan. Baguhin mo na ang mundo mo, mahalin mo ang sarili mo, at tingnan mo ang paligid mo, baka kailangan ka na nila. So ayun po muna mga Pisces, hanggang sa susunod na reading po ulit, and salamat po, maraming salamat sa pakikinig, and God bless po, have a good day.